Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin natin ang tungkol dito sa pagbati po ng TV5 sa birthday ni Samantha Rascal. Maging ang TV5, hindi po nakaligtaan na batiin si Sam. At kung nung nakaraan, nakapag-celebrate na po si Sam sa Jollibee, kagabi naman or kahapon sa McDonald's naman. Grabe no, ang daming pa-surprise kay Samantha Rascal. Ang daming nagmamahal sa kanya mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman, naging successful po ang Legends Night 2 dito po sa RJ Bistro na kung saan ayan naganap kagabi, November 25, 2025. Sobrang daming taong nagpunta, punong-puno po yung venue mga Kadabarkads, and syempre nakita din natin na sobrang nag-enjoy sila sa mga clones natin. Lalo na nung si Jerome Ibardome po ang sumalang dito. Grabe, may nagsasayawan, may nagtitilian, tapos meron pa nga pong nag-celebrate dito mismo ng kanilang birthday. At sa mga gusto daw po ng part 3 ng Legend Night 3 mga Kadabarkads, magkakaroon daw ulit basta tumutok lamang daw kayo sa mga page ng RJ Bistro dahil doon daw po nila i-aanunsyo. Nakita kasi ni Mr. RJ Jacinto kung gaano po kalakas si Jerome Ibardome at ang iba pang mga clones sa kanilang resto bar, 'di ba? Kaya paulit-ulit po na ginigess itong mga clones natin. Full pack, grabe mga Kadabarkad. Sobrang dami talaga, punong-puno. Yung iba nga po nakatayo na lang para lamang makapanood ng Legends Night na kung saan featuring mga clones natin like Toby Sapanta, 'di ba? And syempre si Lindion andyan din, Dan Christopher, at marami pa pong iba. Siyempre, special mention Elvis Presley. Kaya congratulations Jerome Ibardome dahil talaga namang ang daming pa ring nagmamahal sa'yo. And congratulations kay Jerome dahil meron na siyang 30,000 followers sa kanyang Facebook. Grabe mga Kadabarkads, no? Talagang umuulan at mainit pa rin ang pagsuporta ng mga tao sa kanya. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol nga dito kay Tito Sotto na kung saan nagdesisyon po siya na hindi na daw siya tatakbo sa 2031. Magre-retired na daw siya mga Kadabarkads at yan po ang napagdesisyonan nila ni Ping Lacson. Sabi nga dito, mukhang alam na ni Panfilo Ping Lacson at Vicente Tito Sotto III kung saan nahantong ang kanilang mga karera sa politika sa mahinahong pagre-retiro. Inilahad ni Sotto na pareho na nilang napagpasyahan ni Lacson na ang 2031 ang magiging huling yugto nila bilang mga aktibong politiko. Pagdating daw ng panahong iyon, sapat na ang dekadang serbisyo na kanilang ibinigay sa bansa. Sabi po ni Tito Sotto, even if I can run for re-election in 2031, Senator Lacson and I have agreed already that by that time, we will be both 83 years old, so we would rather relax, retire, pahayag po ni Tito Sotto. Kilalang magkaalyado sa iba't ibang laban sa Senado at magkatandem pa noong 2022 presidential race. Pareho nagmula sa mahabang political journey ang dalawa. Hindi man sila pinalad sa kanilang huling pagtakbo sa mas mataas na posisyon na natili ang kanilang pangalan sa mga usaping pambansa. So ito yung mas mainam na gawin ni Tito Sotto, ang mag-retired, magpahinga, kasi alam naman natin na nagkakaedad na po talaga si Tito Sotto at hindi naman habang buhay malakas po siya. Kinakailangan niya talagang magpahinga and bigyan yung kanyang sarili ng konting relaxation kasi napakagulo talaga dito sa politika mga Kadabarkads, 'di ba? Hangga't andyan siya, may stress lamang siya diyan. Kaya mas mainam nga naman na magpahinga na lamang siya mga Kadabarkads. Kayo ba? Agree ba kayo na magpapahinga na lang si Tito Sotto by 2031? Kung hindi, please comment down below.
Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Mr. Anjo Iliana na kung saan may panibago na naman pong birada laban sa mga Dabarkads natin, lalo na kay Bossing Vic Soto. Sa previous live niya kasi mga Kadabarkads, parang merong nais sabihin or iparating si Mr. Anjo Iliana dahil nabanggit niya po sa kanyang live ang tungkol kay Pepsi Paloma. Oo, sinabi niya po sa live niya na wala siyang nais iparating. 'Di ba? Inano niya na agad parang dinepensahan niya na agad, wala akong nais iparating. Naikwento ko lang. Pero ang katotohanan, naninindak siya sa Dabarkads na meron siyang tinatago or nalalaman di umano sa kung ano-ano po na nangyari sa likod ng tungkol dito kay Pepsi Paloma. Parang yun yung gusto niyang iparating na may alam ako. Kasi base po sa kanyang kwento na paulit-ulit daw po na sinasabi ng kanyang kaibigan na dyan nakalibing si Pepsi Paloma. Paulit-ulit daw na para bang may nais ipahiwatig. Diba? Yan yung sinabi niya. Narito po, pakinggan nating mabuti yung kanyang tinig. Tuwing lumalabas kami doon, sasabihin sa akin ni Douglas, dyan nakalibing si Pepsi Paloma. Di siyempre, una mo marinig, ang daming nicho na puti. So, ganun lang. Okay lang. Diyan pala si Pepsi Paloma. Daan-daan na naman kalit minsan. Diyan nakalibing si Pepsi Paloma. 3. Diyan nakalibing si Pepsi. Iba-ibang date to Hanggang sa isang beses, siguro mga 7 beses niya sabi ko, Dogs, alam ko diyan nakalibing si Pepsi Paloma. Paulit-ulit mo nang sinasabi, ilang beses mo nang sinabi. Hanggang sa nakaisa pa pala siya, isa pa. Siguro mga 8 beses niya sinabi sa akin. Di ako naman na may misteryohan. Bakit paulit-ulit sinasabi ni Douglas itong di niya makalimutan. Although isa sa best friends niya, si Kapitan Ray de la Cruz, yung manager ni Pepsi Paloma. Pag ako meron trabaho, dadaan ako doon, yung kasama ko naman ang sasabihan ko, diyan nakalibing si Pepsi Paloma. Siguro mga 2-3 beses yung sino man kasama ko, diyan nakalibing. Siguro hindi ko na maalala yung huli. Ang point ko, bakit parang laging pinapaalala sa akin yung Pepsi Paloma? Anong kinalaman sa buhay ko niyan si Pepsi Paloma? Hindi ko nga siya kilala Pumasok ko sa showbiz nandiyan wala na si Pepsi Paloma. Pero na-meet ko din yata isang beses yung manager niya, si Ray de la Cruz. Pero yun nga, kanina nagmumuni-muni ako. Sabi ko, may meaning ba to? May meaning ba na tuwing dadaan ako doon may nagpapaalala sa akin tungkol kay Pepsi Paloma? Meron bang gustong sabihin sa akin si Pepsi Paloma? So napakalinaw po ng kanyang mga nais, ipahiwatig dito. Gusto niya pong sindakin ang Dabarkads natin tungkol dito kay Pepsi Paloma. Sige, itry niya lang halukatin or halukayin yung tungkol dyan at matutulad siya kay Daryl Yap or kay Direk Daryl Yap. So, wag si Bossing, ibahin niya si Bossing Vic Soto. Dahil pag yan nagalit mga Kadabarkads, baka hindi niya po naisin. Ibang magalit ang taong tahimik. Naku, Angeliana, umayos ka. So, paano mga Kadabarkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.